So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, shoutout sa nag-request ng re-reviewin nating battle na to. So it's Vitrum versus Penpluma at alam mo na kung sino ka, no? Ang nag-iisang David Michael Santiago na kare-review lang din natin ng isa niyang request kanina which is uploaded kagabi, no? So pwede nyo i-check, no? Katatapos lang nating reviewin yung C9 versus Bagsik, no? Tapos ngayon request niya ulit Michael David or David Michael Santiago, shoutout sa'yo. So ito na yung request mo na matagal na, pero ngayon lang ako nagkaroon ng time para ma-review. So ayan, magkasunod yung dalawang request mo. So ayun, Vitrum versus Penpluma, wala nang insights sa dalawang MCs na to. Kilala na natin to, alam na natin kung paano lumeter tong mga to, pero ayun, try natin i-dissect, try natin i-breakdown ng maayos yung mga bara nila per round, then vote tayo kung sino yung para sa atin yung panalo. Okay? Effective lines, haymakers, bigat na mga linya. Tignan natin. So, let's go. Shoutout David Michael Santiago para sa ito. Pen, pinili na mauna si Vitrum. Tig-2 minuto to. Aon 12, day 2, pakinggan natin. Vit. Tagalog support. Okay. May Bisaya na naman in the city! I love it! I just wanna ask, ano breed niya, Arik? May Bisaya namang half and full na may looks, but damn it! Ang tagal nang walang gubat, may unggoy pa rin nakasabit. Dayo ka lang. Galingan mo boy, leche ka. Tumalino raw yung audience, pero yung mga unggoy, MC na. And I'm one of them, pero we're not the same. Peste ka! Ako'y savage na unggoy sa planet Vegeta. Tong si Pen, ayos yun, Dragon Ball reference, no? Ape, Planet Vegeta. Nice. Nice, ganda nun. And I'm one of them, pero we're not the same. Peste ka! Ako'y savage na unggoy sa planet Vegeta. Tong si Pen, Aquino pa ang surname. Buset Dilawan. Ako anak ni Vegeta, ito Super Visayan. Unggoy na putang inang walang evolusyong dinaanan. Ako umaalpa sa tao, full for malimawan. Pero mga angle niyan, BTS, bayot, palagi, mga tirang gay. Makulay pa, bahaghari sa yung linyang plain. Lucel sa babe, pati berding to go, di matake. Okay na yon kaysa green mind mo, di ba? Sa Big Saray, di ba? Sabi mo, naglulo ka sa vid ng skandal ng GF ni Chris Ace. GF. Naglulo ka sa vid ng skandal ng GF ni Chris Ace. Sa archive mo ni save kasi i-edit mo yung 6 tape. Alam kong type mo yung chicks mate, pero mistake. Kasi dark mo si Chris Ace, pero di mo kasing face, so di mo ma-defake. Di ba? Malala ka. Walang problema sa bakla, induting panggap. Yung problema mo sa kanila ang di tanggap. Dito ko ta susunugin, lalo pag magtatapat. Lalabas ka na lambutin, talo pa naglalaglag. Tangina, pag pogi tapos may chicks, wag itodo hate. Ikaw nga pangit, walang sweet, habig pa rin si chocolate. Di problema kulay, nasa face yung todong blame. Bagsak sa mga babe kahit big ma-color gray. Kaya I don't care kung tawaging gay na naman ang lane na moves mo. Pagdala AK, dun magi-aim na maging straight sa ulo. So fuck your game, ang challenge main ay maiba ang punto. So stop the shame, kita sa stage, ikaw lang napasubo. Pogi ako. Pero fuck the mainstream dahil kapitalistang mindset. Siya rin fuck the mainstream kasi comedian siya, pag artista siya, pangit. Pero wala talagang talent, napaka-whack na shit. Pero may kukuha sa yung show, taga-props ng set. O baka ma-upset. Battle to Lodi, dito lang kita kaasarin. Hindi ako pulis na, pangit ka man o pogi, trabaho kang patayin. Tayo pa rin na magkapatid, pagkatapos ng gagawin, pero hindi maghahawig. Asa kamin? Tangin to tropa na gusto ka mukha pa, gago. Diba, anumang face o gender, tanggap with real love. Pati mga utak hassle na tulak ng paghihira. Kamtin lahat ng space kahit sa flip-top basta diwa. Pero bawal na bawal ang mga parak sa hip-hop.
Oo, bawal para, mga wak na corny. Huwag gumaya kay Deo, nagpagamit ng solid. Ano? Tsaka, mag-ingat tayo. Kasi pag natimbog kayo, Lodi, lahat kayo alias boy. Ako alias pogi. Pangyo. Una ba lahat? Pahinga na. Okay. Ang haba ng round ni Vitrum. Ang haba ng round ni Vitrum. Tapos nagustuhan ko yung overall na lang to, guys. Overall na lang. Nagustuhan ko yung umpisa ni Vitrum hanggang gitna. Kaso lumaylay siya ng bandang huli. Hindi ko kasi alam kung adlib niya ba yun, kung freestyle niya ba yun or what. Pero para sa akin, humina yung bandang dulo ni Vitrum. Malakas yung umpisa niya hanggang gitna. So para sa akin, overall na lang to, guys, hindi ko na isa-isahin yung mga effective lines or mga references kasi alam naman natin Vitrum technical, 'di ba? So may mga malalawak siya na mga berso. So as a whole na lang yung judging ko kay Vit dito sa round 1 niya. So ayun, umpisa ni Vit, malakas, powerful. Yung energy niya, naset niya agad yung tempo. Kaso pagdating dun sa naging palakas yun, para yung start niya ganoon, tapos palakas ng palakas hanggang gitna. Tapos biglang nung nasa gitna na, sa halip na maging pataas yung power or yung energy or yung humor, para sa akin bumaba ng paunti-unti hanggang sa nag-end si Vitrum ng, para sa akin, ng hindi ganoon kalakas or hindi ganoon ka level nung kung paano siya mag-umpisa, no? Malakas yung umpisa niya, tapos nung nasa gitna palakas ng palakas, then humina ng humina, tapos natapos si Vitrum ng okay lang sana kung natapos si Vitrum ng ng kasing level ng kung paano siya mag-start. Kaso para sa akin hindi niya na-close ng maayos 'di ba? Ang ba ender niya? Sabi niya pag natimbog kayo alias nyo boy, ako alias pogi. So feeling ko hindi siya enough para maging ender. So ayun, yun lang. So ayun. Tayo. Kasi pag natimbog kayo, Lodi, lahat kayo alias boy. Ako alias pogi. Pangyo. So ayun, yun na yung ender niya, 'di ba? So feeling ko hindi yun enough or kulang yun. Game. Una ba lahat? Pahinga natin. Game. Yawa! Ang sarap mong hampasin. O ping-pong na to. Hindi ako unggoy. King Kong na to. Tangina mo. Slackhorn versus Plaridel. Di ba bias ba? Tangina mo aktivista. Magwelga ka. Tangina Ari. Ruben Padilla to. So, kumusta Pinoy? Pagiging talentadong Pinoy. Tangina mo, yung pagiging kaliwa mo, yung salarin. Kaya yung anak mo na si Kylie ay kinaliwa na rin. Tangina, game. Ito na ba si Vitrum? Ang rapper na walang proper etiquette. Wax style sobrang evident. Rhymes niya hindi intricate. Isa tong malaking shame kung we are in debate and all your political shit ang sarap i-defecate. Number 1 supporter sa pageantry ni Ultimate. Wow, grabe. Yung relasyon niyo ay sobrang intimate na pare. Kung bakit siya salamin, ang rason mabibring up na. O ikaw yung salamin ni Ultimate tuwing nagme-make up siya. Estilo ni Vitrum, pagkatapos ng papakadakila, pambihira siya magayabang na tisoy at gwapo. Kahit sino katapat, nagkakalat ng tong gago. Pisili mag-aaling na kadila. Mapifinish ang mahina. Sige, tisoy ka na, pero ako yung moreno maglilinis ng Maynila. Nalakas yun. Tisoy ka na, pero ako yung moreno na maglilinis ng Manila. So si Isko Moreno yung reference niya doon. Nice, solid na solid na linya yun para sa akin. Ayun yung pinakamalakas na linya na narinig ko so far. Antong gago, pisili mag-aaling na kadila. Mapifinish ang mahina. Sige, tisoy ka na, pero ako yung moreno maglilinis ng Maynila. Bawal mapurol ang utak. Ito'y patalasan ng wit.
Mananalo lang tong tampalasan kung paangasan mag-spit. Maaning at matakot sa sulat, di pa malakasan ng hit. Magaling na ang hayop sa gubat, di na kailangan ang vit. Huy, Vitrum! Francis Macion sa tunay na buhay. FM yung initials ni pare. So magbabars na ako about FM radio. Di bale. Tingnan natin kung di ka magalit sa sunod ko na atake kasi baon itong FM. Ito'y libingan ng mga bayani. Oo, baon itong FM. Oo, baon. Oo, baon. Kasi mahirap na kalaban, parang pesant lang to. Gusto nyo ng dikit na laban sa salamin? Pesa nitong silang ako. Matcha-challenge daw ako. Easy lang naman ang task. Parang ikalimang hamon lang sa Squid Game. Hakbangan ko lang tong glass. Sa grupo nyo na manifesto, napag-iwanan ka na ni Sequence lately. May ram ka sa pangalan, pero siya yung nakaranas ng tipsy. Ingit na ingit siya kay Sequence. Gusto ko yung linya na yun, no? So, hindi ako masyadong nag-react dun sa FM, libingan ng mga bayani. Kasi hindi ko na-gets yun. Pero ito, nagustuhan ko to, yung may ram ka sa pangalan, pero siya yung nakaranas ng tipsy. So, alam naman natin, no? Na-review na natin yon yung Sequence versus tipsy. Diba? So, yun. Galing. Punyo na manifesto, napag-iwanan ka na ni Sequence lately. May ram ka sa pangalan, pero siya yung nakaranas ng tipsy. Ingit na ingit siya kay Sequence. Yun ang expose. It is plain to see. Oo, glass ka nga, kasi merong jealousy. Jealousy, okay. Yung jealousy na bintana, at yung selos na jealous, no? Ni-word play niya. Plain to see, oo, glass ka nga, kasi merong jealousy. Bars. Slatan mo may sakit. Slatan mo may sakit. Oo, sa ating mga kabatch, ikaw yung expected manguna. Kahit walang gaanong stats, still sick ang ploma. Wanna be tats, pero yung skill set pang duma. At wanna be tats, pero yung skill set pang duma. At bago maging tats, mag-stencil ka muna. Special mo na talent, estilo mong nakakahon. Ayaw kong marinig yung accent mo kada taon. Gayang-gaya rin si Allen, kunwari mang babaon. O ikaw yung the answer, pero walang nagtatanong. Kasi ayos. Allen. Ang ganda ng laro na dyan. Ang ganda ang daming reference ni Pen dito na naiintindihan ko, guys. So, try natin breakdown na. Ayaw kong marinig yung accent mo kada taon. Gayang-gaya rin si Allen. Ayun. Gayang-gaya rin si Allen, which is si Balakid yung sinasabi niya dito. Tapos, binali niya yun, no? Binali niya na the answer. No? So, yung Allen na sinasabi niya dito is si Balakid. Pero yung the answer na sinasabi ni Pen Pluma dito, si Allen Iverson na sa NBA. Yun yung moniker niya, the answer. No? So, sana na intindihan niyo yun. Yun yung nakatago dun na linya, na mensahe. Kunwari mang Meaning pala, nakatagong meaning. babaon. Stencil ka muna. Special mo na talent, estilo mong nakakahon. Ayaw kong marinig yung accent mo kada taon. Gayang-gaya rin si Allen, kunwari mang babaon. O ikaw yung the answer, pero walang nagtatanong. Kasi Vitrum, ang meron ka lang mga barang wak. Lasing-lasingan sa kada battle, para meron kang tapangkap. Tamangang taga-Cavite itong nagpapanggap, kaya anong balakid stop? Tinang yung mabuti, ang bubog na to ay parang karak. So yun, sabi ko nga kanina, no, habang nag-explain ako, mas maraming references si Pen dito, no, mas may mga quotable or tumatak na linya si Pen against Vitrum, and para sa akin yung atake ni Pen is direct talaga kay Vitrum. So para sa akin mas naging effective yun. Pareha sila nagkulang sa pinaka-ender nila na linya. Hindi ko rin masyadong nagustuhan yung ender ni Pen, pero mas nagustuhan ko yung content ni Pen, no? Ang dami niyang references, naging well-rounded siya, nag-rebat siya. Yung rebuttals, pwede natin sabihin na huwag nating iskoran kasi hindi naman siya ganun ka-effective. Pero yung content, yung laman ng content, yung verses, yung punches, yung haymakers, lahat maganda yung pinakita ni Pen dun. So, I'll give it to Pen sa score na 9-8. Hindi ko muna ipa-perfect 10 yung round 1
1 ni Pen kasi nga medyo nagkulang sa pinaka-ender. Yun yung pinaka kulang para sa akin. So pero overall solid na performance yun sa both MCs. Mas naging effective lang yung Pen Pluma sa round 1. 9-8. Ito ang banat pakinggan natin. Isko Moreno, putang inang yan, bobo ka sa pag-unlad. O Isko Moreno, papayakin kita pag binandal ko yung lagos nilad. Tangina mo, gago. Ito. Ay na. Bisaya to si Pin. Pero Pinoy pride, proud sa produktong atin. Tipong pinapatay ng mga tao sa atin, pero ang gusto ng buhayin, baybayin. Bakit yung pa naisip mo na unahin? Eh kahit anong wika, ban-ban ka sa kaya mong sulatin. Nag-workshop pa, baybayin for national identity. Ay, grabe yun. Eh sa hirap ng buhay, patay well-being natin, chong. So fuck that identity, fuck that baybayin cause. Kung body bag ka pa rin madalas when money talks. Diba, patay ng baybayin, gago. Intindihin mo, panawagan sa kalye. Wala sa binabaybay mo ang tatahaking abante. Di ka sasalba ng words mo sa laban, pare. Walang-wala yung strokes mo pag ako aatake. Utak pa urong, di ko mag-gets yung laban mo, gago, leche. Mas naintindihan ko pang makabago ang mga JJ. Society past the need for that, sudo intelihente. Pero ito walang words, pero alam mong para sa'yo, peste. Di ka bulag, alam ko naman ikay namulat. Pero dapat mag-usap sa ditanggap ng utak. Sa bubuhaying writing system, lampas ako sa sukat. Mas bumubuhay ng diwa ang order ng aking sulat. Takinan to, sa Cebu sinaro shaman. Shaman? Tanang rapper ng Kamalayan? Ano yung buksan ng ikatlo para palayain ang bayan? Buksan ng ikatlo para sa kahon maglabasan? Eh ano magagawa niyan pag tinutukan ng parak sa lansangan? Ang third eye na yan, Chokoyomi babay, tangina grabe. Bago isipin pagkapantay, Chokoyomi? Di ko alam pero siya ba yung nasa Ghost Fighter? Si Yomi? No? So yun. Tak mo ibalanse, gagawa niyan pag tinutukan ng parak sa lansangan. Ang third eye na yan, Chokoyomi babay, tangina grabe. Bago isipin pagkapantay, yung utak mo ibalanse. Bukod kasi sa fiction lang na siya ringan pare, eh putang ina mo, ako lang kasing gwapo dito ni Sasuke. Tangina feeling anime, pangit naman. Gago ka pala eh. Ang third eye yung puta, king inang to. Eh video lang ng shota ni Chris, tinitingnan mo. Labas titi ka pa chong kapag sinechichat mo. Third eye, eh yung one eye demon lang binibida mo. Tanginan to. Ito mga shaman ubek, mga losers. Shaman, may ritual na sobrang tagal. Pag may crush sila, puta galawan pang hangal. Iniipon ng mga tamod ng samang-samang pagsasalsal. Gago. Sabay ibubuhos sa pics ng chicks, sabay pagdarasal. Gago. Sa laulang tigang. Diba? Yung apoy niya, puro lang sa battle while spitting wordplay. Pero he never feel the heat of fucking foreplay. Kaya sa third eye, bitch, eh, wag ka ng OA. Kahit anong dilat, lakang makikitang soulmate. Deserve. Yo. Okay. Sayang kasi yung naging effective line ni Vitrum sa bandang huli pa. Tapos alam niyo ba sayang kasi hindi ko naintindihan yun. Hindi ko alam kung saan anong reference yung ginawa niya or ginamit niya. So kayo nang bahala mag-explain sa akin sa comment section, okay? Pero hindi ko masyado naintindihan yun, kaya sabi ko sayang kasi malakas na sana yung niya, yung second half niya, yung sabihin natin yung pinaka-ender niya. Kaso for me, hindi yun pumasok talaga sa akin kasi hindi ko naintindihan yun. So alam ko naintindihan yun ng mga battle MC sa sa battle na to kasi tumawa sila, pero ako parang hindi, dumaan lang sa akin yun. So ayun. Ayun, kung ano yung comment ko sa round 1, ayun lang din yung mako-comment ko sa round 2 kasi yun. References masyadong malawak na hindi ko na masyadong na iintindihan or naabot. Ayun lang. 1 and 2 ni Vitrum para sa akin same. So Pen Pluma, let's go. Sunog to sa ribatal! O aboto! Baybayin daw! Takinang may tato ako! Tingnan mo to, gagawa.
Yawas. Dictable yung gagawin kaya pinatato ko na. Game. Idol raw si Kuya Mark nitong Werdong Soccer. Yun ay isang rakista. Samantala para kang emo brother. Francis Vito, akala mo kung sinong rapper, hindi ka magiging batas. Vito Power. Gusto mo maging batas? Ikaw ay dance malakas. Sobrang layo kasi ang written, di rin marahas. Gusto pa ng suntukan? Game na game sipen sila sa labas. Kapag sinuntok ko to sa bunganga, mawawala ang ngipin ng batas. Sa tatlong inherent powers of state, yung pinakaayaw mo ang police power. Bobo! Basta may police na high blood ka ng todo. Sobrang praning. Hindi lang ikaw ang may hinaing sa mga baboy na pulis. Kung sino pa nag-exercise sa kanilang authority, OMG, sila pa yung mga obese. Oo, lamon ng lamon. Lalo na kapag nasa piging ang kengkoy. O pinaglaruan lang tayo ng mga obese. Ba't ka nakatingin kay Game Boy? Okay, bro, it's okay. Kasi fuck all caps daw. Pasigaw pa na sentence mo. Naka all caps pero hindi naman intense to. Oh, kontra police. Itong may one length na haircut. Sa dami mo ngang inanakan, ikaw ay wanted na airpat. Kontra police daw. Wow, ikaw ng bagong target ng hip-hop. Pis ito'y magiging GTA. Ikaw ay busted sa flip-top. Si Enigma hindi pumabor sa sinabi nitong ungas. Kasi sabi niya walang ayos, puro traidor para mga pangulo sa Pinas. Akala mo kung sino ka, kung sumaksak parang hinog. O traidor si Enigma kasi gumamit siya ng pen para sumaksak patalikod. Si Goryo daw Dilawan, si Bagsik Dilawan. Yan yung mga freestyle mo. Sarap battle, hustle, hindi naman incline to. Siraan na sila'y Dilawan, ang lakas pang bang distrakto. Ang lakas mong tawagin na sila'y Dilawan, pero takot na red tag to. Damn! Tangina itong artist na galing EBS. Isa ng rapper na kasali sa BTS. Tinalo ka ni K-Ram kasapi ng 3GS, bis isa ka rin aktivista na walang sinabi sa BTS! Hindi mo na matatakasan to. Sasabihin kong maghihiyawan to. Gusto yung malaman kung gaano kadilawan to. Sabi ni Enigma sa battle ni Goryo, huling banat kay Vitrom laban to. Dilawan! Galing ni Pen, tol. Ang galing ni Pen. Own preference na lang siguro to, men, no? Kasi magkaiba sila ng style. Si Pen, si Pen nakihalata natin yung mga bars, yung mga references niya, tsaka yung pagkakaroon ng comedy lines, or sabihin nating well-rounded si Pen, no? Yun na lang, para mas mabilis ko ma-describe. Si Vitrom, para sa akin, naririnig naman natin yung mga jokes niya, yes, pero more on si Vitrom, more on references, more on technicalities, no? So style niya malakas siya doon, style ni Pen malakas siya doon. So para sa akin, nag-style clash na naman to. Nahihirapan talaga ako kapag style clash kasi ang hirap tumingin ng similarities ng dalawang MCs na pwede mo silang doon i-judge. Kasi kung pagbabasehan natin yung mga styles nila, mahirap. Kung ang gagawin nating basehan is yung yung styles nila, mahirap kasi hindi mo pwedeng i-describe yung or di mo pwedeng i-balance yung technicalities versus comedy nang walang similarities, no? So para sa akin, yung pagiging technical or sa mga references nagfo-fall, malakas si Vitrom doon, no? Kay Pen naman, yes, nakita natin yung mga references, nakita natin yung comedy bars, yung pagiging well-rounded, yung jokes ni Pen, 'di ba? So hindi mo pwedeng i-compare yung yung ganong bagay. Sabihin natin yung
comedy ni Pen sa seryoso ni Vitrum. Mahirap i-compare yun kasi parehas silang malakas doon, no? For me, siguro ang nakikita kong comparison nila is yung effectivity ng mga lines nila. So, si Pen, nakita natin grabe yung effectivity nun. Sobrang effective yon kay Vitrum, and para sa akin mas ramdam ko yung mga suntok ni Pen papunta kay Vitrum. Skills ni Vitrum, sabihin natin yung pagiging well-rounded nga, lamang si Pen doon. So Vitrum, andun yung mga references, pero nag-fall siya sa nag-fall siya or nag-stick siya doon sa style niya talaga no. So ayun yung nakita ko na comparison, or pwede nating sabihing naging edge ng isang MC na si Pen Pluma against Vitrum, no. So kitang-kita talaga natin yun. So it's a 9-8 pa rin para sa akin in favor of Pen Pluma sa rounds 1 and 2. So 18-16 Pen Pluma. Rounds 1 and 2 Pen Pluma. Round 3. Tsaka yung ginagamit na references ni Pen, effective at nakukuha ng lahat, no? Nakukuha agad ng lahat. Busted raw ako sa flip top. What the fucking shit? Hindi ako binasted ng shota mo. Dilawan ako. Yung kanya, may kulay pink. Tsaka, ano feeling na malalim ka sa akala mo, tapos nilagay mo pa sa FB bio na kilala mo si Van Gogh, pero sa event ako pa rin nangahanapin ng mga art hole! Ouch, no? Ano pati daw? K-pop shit ko gusto maggago. Red velvet type to the bad boy, kaya kami nasa psycho. Oh, di mo alam, hip-hop ka kasi bobo. Diba, bago man landi, idaan sa muka, hindi yung art lagi, sir. Kasi hindi ka painter, mukha ka nagbabandal ng ari sa pader. Gago. Mukhang taga-kali, pero ang angas, di pang gangster. Kamukha mo yung mga insecure sa akin sa alma mater. Okay na. Tsaka ang grupo na mukhang tanga Pen Pluma, Rave at MP3, ay grabe B. Pila-pila music sila parati. Pero sa pau kayo ni MP3 ay guarantee when I start making waves na high quality. Di kayo matunog, so di bagay rave. Pero pag sinipa kita, dun ramdam ang bass. Kada kick, magkiklik pag nag-stamp sa stage. Pag muka nang iwit sa pipi, gano'n magpa-stamp ng face. Gamit mga names, meron ng intel na naaagaw. Nabita ka sa rave para ana-raid sa isang trap house. Mainit ka now, para naka-ekis ka nakahataw. Pero mas sabog ka pa sa kargada ko na makakakablaw. Pero fuck all the cops, yeah. Yung pa rin exclaim. Pero sa flip top, daig ko para magpaangat ng death rate. Progressive aking best play. Pero hey, let's say, na pinakita ko lang kay Marco kung ano ang Pen game. Pero fuck Pen. Kasi puro sulat lang kaya't kuha nyo. Ako nagpipinta ng imahe sa tao kung gano'ng kalala itsura nyo. Timeless ang pangungutya. Palagi makaalala to. At hindi maluluma. Papangit pa yan pagtatanda kayo. Ako rin di maluma. Kasi ginto sa underground kahit saan ka magtanong. Ikaw tanga lang ang may alam parang tala na gold. So fuck the competition, di ako magpapatol. Puta steady na lang to, pero ba't kayo naghahabol? Sa limelight papansin, sa taas nagpatangay. Ako nasakali na madilim ang magangas mapapatay. Pero mabait, mapagandog, dapat lahat pantay. Pero pag gutom, lahat lamon, walang sasabay. Lalo ka na Bisayang dayo. Kalabar sunto, bakas na marahas. Kabitenyo, pag bumakteto, may 29 lalabas. At walang kaba-kaba, lagi ako mag-aangas. Pero meron pa rin butterfly mula Batangas. Ano, naiintindihan mo? Tanginay, katangaan mo, nabubuko. 29 at butterfly, ayan, saksak mo sa ulo mo. Bisayang hip-hop, Bishop. Di, wala naman sa lugar ang usap pang malakas. Kahit saan ang hip-hop, laban pataas antas. Pero mga veterado, bendesyonado, ang armas pang aklas. Ikaw ang bishop, pero akong lalabas na may basbas. Pero salamat nga pala sa pagkakataon. Pero fuck ahon, nangabol ko lang bakasyon. Hindi ko rin trip na sa ibang veterano pa, ako'y masabong. Basta meron datong, babalik ang passion. Rapper, hip-hop.
Lakas mong gago ni Vitrum, no? So, ayun. Yun lang naman. Kung ano yung naging performance ni Vitrum sa rounds 1 and 2. Yun lang din yung pinakita niya sa round 3. Yun. References. Yung iba doon, sabi ko nga, diba, yung iba doon, hindi ko naintindihan. Malawak masyado yung reference na ginagamit ni Vitrum na hindi ko naiintindihan gaano. And, yung pangingenkoy niyan, may clowning eh. Alam mo yun, may halata mo yung hindi naman halata. Parang may side lang or may mga times lang na nang ka-clown siya. No? Parang ginagago lang niya si Penpluma. No? So, ayun. Effective yun, yung ginagawa niyang pang-gagago or pang-clowning. Pero yung ibang ginawa ni Vitrum para sa akin, same lang dun sa rounds 1 and 2. Wala akong mako-comment doon kasi ako yung nang bahala mag-explain sa akin sa comment section kung ano yung mga references na ginamit ni Vitrum. Kapag naintindihan ko naman, 'di ba? Sinasabi ko gaya ng mga references na ginamit ni Pen, 'di ba? In-explain ko sa inyo 'yon, 'di ba? So, yun yung tulad ng Allen, si Balakid, tsaka si Allen Iverson yung the answer. Basta may mga references pa na ginamit si Pen na dinaisek ko para maintindihan nyo. Pero yung kay Vitrum, hindi ko masyado maintindihan talaga. So, I'm being honest lang with you. So, yun. Iskoran ko na siguro yung rounds 1 to 3 ni Vitrum. Para sa akin, okay naman yung performance niya. Walang choke, malinis. Overall, tangina, pulido yon. Pero para sa akin, nagkukulang lang talaga sa effectivity ng mga punches or ng mga lines or verses. So, yun. 888 para kay Vitrum, 24. Si Pen merong 9, 18. So, 6 points para tumabla. 7 points pataas para manalo sa battle na to. So, pakinggan natin Penpluma. Tang ina! Bishop daw, grabe. Ikaw nga, Pope, yung sulat mo, tae. Gago. Pope, tapos Pope nilaro niya doon. Okay. Yung Bishop naman na sinasabi ni Vitrum kanina, Bisayang hip-hop, kaya Bishop. Tangina, puro facial to. Sobrang babo nga na sulat mo, super facial to. Basta naman, wordplay naman. Super facial pala sabi. Yo, round 300 game ha. Si Pen ay ganyan. Si Pen ay ganito. Hipokrito yan na nanggagago. Panay po na ka sa ploma, di ba? Instrumento yan ng pagbabago. Si Pen ay ganyan, si Pen ay ganito. Ano? Para sulit best. Ang daming gamit na pen ito. Sino ka? Si Go Hit Jess? Ang typer na ito... Ayun, yun na naman yung references na yun. Sabi ko sa'yo, para sa akin, sa mga references, lumalamang si Pen eh. Daming pen na ginamit. Sino ka? Si Go Hit Jess. So, shoutout kay Go Hit Jess. Nanonood ako sa'yo. Nanonood ako sa kanya sa Facebook, no? Nadadaanan ko yung mga vids niya, yung mga clips niya. So, si Go Hit Jess, pwede nyong puntahan sa Facebook kung curious kayo. Pero si Go Hit Jess, siya yung nagdo-drawing. Minsan 10 ballpen, tigi-isa, naka-tape sa mga daliri niya. Saka siya nagdo-drawing, or minsan may segment siya or may drawing siya na gamit niya ventilador, no? So, shoutout kay Go Hit Jess, kaya yan. Reference niya yun ni Pen. So, in-explain ko sa inyo. Si Pen ay ganyan, si Pen ay ganito. Ano? Para sulit best. Ang daming gamit na pen ito. Sino ka? Si Go Hit Jess? Ang rap typer na ito, makata sa cellphone, may mata na sa sandata, pero walang talata na best song. Yung round 1 at round 2, na kaya ba Vitrum? Kasi magiging maduan sa third parang Isaiah at Lebron. Oo, kakalat ng dugo, kasi sinagad ako. Gamit bolo, pugot ulo, ang pidya mind na to. Pagkatapos puputulin, kanang kamay at paa, di ko na patataasin ang salita. Huwag kayong mag-alala, di ko palalagpasin ang kaliwa.
O yung katawan na lang ang matitira. Pasensya, utos lang. Yes, you have the body na parang habeas corpus lang. Mahirap ka daw ang kalaban. Ikaw ay easy lang, vet. Sa malaking isda, iyong pangalan, hindi ibinanggit. Parang James Harden lang ang kaliwa na to. Oh, hindi na gets, hindi ka big fish, bakit may kasama kang Kevin sa nets. Still, I smell something fishy. Sa feeling tigasin. Dikit na dikit kay Kevin para maging bigatin. Galing kay Kevin yung litrahan, yung pag ghost write it happen, yung sulat mo parang yaman ng mga Marcos. Ilgaten! Kaya, Vitrum, huwag mo nang tangkain na maging mahusay na kartero. Kasi pagtingin ko sa salamin, ang hilig sa kwentong barbero. Kasi sabi niya, rapist daw si Bagsik! Rapist ka daw, Bagsik? Saan si Bagsik? Rapist ka, Bagsik? Yes. Tumalsik pa! Rapist ka? Tumalsik! Okay lang yan, basta hindi ka maging batang. Okay lang yan. Tangina, rapist daw si Bagsik. Tumasik pa ang laway na sinabi itong tunog supplement. Ikaw nga, sex addict sa kakafak mo sa government. Fuck the government. May protection pa. When you fuck the government, dapat may protection ka. Wala na. Tapos na yung laban. Dun pa lang sa round 3 ni Pen at yung mga references niya. Nakuha na ni Pen yun para sa akin. Kasi kung usapang kantutan, hindi ako magiging pagod. Kahit nakakasulasok, pinapasok ko lahat ng tamod. Oo. Pinapasok ko lahat ng tamod. Aking pinis sa bigto. Ikaw, parang si Bongo, ang hilig mag-withdraw. Okay. Di ba ayaw mo sa korap? Pero nag-iba ang daloy ng mabasa. Kasi nung tuon to mo with ultimate, may baboy kang kasama. Justified. Tangina, yun na ba yung pasabog? Na mala atomic, kaya GL, si Vitrum yung tunay na how ironic. Ang lakas pa magbuhat ng bangko, itong estudyante na aktivista, pagkatapos sa buhat ng bangko, itatapon na lang na parang kilos protesta. Pes kayo'y maghintay, kasi itong pakikay mabubukod sa kulungan, imbes magsunog ng kilay, nagsusunog ng upuan. Umaabot as a distraction, yung action nyo ay talagang para ang wak. Pasensya ko na, kinanta ko lang about sa upuan na para bangglak. Ayos. Para sa change yung ginagawa mo? Para ikaw ay intol? Hoy, ang trip ko lang na change ay change ni J. Cole. I know you're desperate for a change at the pen glide, but the only real change come from inside. Check mo yan sa YouTube. Check. At bago tayo... Pen, no? Wala na masyadong explanation, wala na masyadong mahabang explanation. Pen Pluma, round 3, 9 pa rin yun. Hindi ko kayang i-perfect 10 yun kasi parang 4 to 5 haymakers ang gusto ko para makuha, diba? Pero solid yung round 3 ni Pen, lalo na yung fuck the government. Pag pinak mo yung government, kailangan may protection ka. Ang lalim ng meaning nun, tol. Ang lalim ng meaning nun. So ang ganda nung pinakita. So ayun, round 3 ni Pen, tangina, para sa akin kuwang-kuha niya yun. So sabi ko nga, hindi ko kayang i-10, pero feeling ko i-10 ko yun, no? References, no? Ang daming, sabi ko sa inyo references na ginagamit ni Pen, mas naiintindihan ko. So ayun, sige. Strongest round ni Pen Pluma yung round 3. So bigyan natin ng 10 points yun. So 9, 9, 10, 28 versus 24 ni Vitrum. Kasi 9-8, 9-8 tapos 10-8, no? So ayun, 24 para kay Vitrum, 28 naman para kay Pen Pluma. Para sa akin, all 3 rounds, pinakita ni Pen na lamang siya sa lahat ng aspects, pagiging well-rounded niya, no? Disregard natin yung pag-iibisaya or yung spitting, yung delivery.
no? Kasi ganyan naman talaga. Pero yun, regardless, punto per punto, haymakers, punches, jokes, humor, tangin nakuha ni Penpluma yan. So ayun, malakas yung pinakita ni Vit, pero effectivity, kitang-kita mas lamang si Pen doon. So na-explain ko na sa inyo yun, no, kanina, yung style na ginagamit nila. So ayun, yun lang naman din, doon lang naman din mag-fall yun. So ayun, 28-24, all 3 rounds Penpluma. Hindi, nakalimutan ko na kung sino yung panalo dito, pero siguro own preferences na lang to ng judges, kasi magkaiba nga sila ng style. Hindi naman sila parehas nagsasalpukan sa isang category eh. 'Di ba? Si Pen umaatake siya through comedy, through references, through bars. Si Vitro naman umaatake siya sa ibang direction. So hindi nagsasalpukan yung mga atake nila, no? So yun yung sinasabi ko. So effectivity, yun na lang talaga yung pinaka tinitignan ko dito. Lamang sa effectivity si Pen. So I'll give it to Pen all 3 rounds. 28-24. Pen. Tumuloy sa ang boto ng Urado, mag-iis pang-best para sa kanila pareho. Ang boto ng Urado, 3-2. Puking ina, 3-2. Dikit. Magingay para kay Vitrum. Okay, so pakinggan natin yung mga judges, kung ano yung punto nila. Mga tropa sa Visayas. Pero solid yung binigay ko naman defend. Thank you. Yeah, what's up yun? Vitrum versus Penpluma. Isa ako sa bumoto kay Vitrum kasi para sa akin sobrang naging dominante si Vitrum dun sa battle na yun. So, Sino to? Vitrum versus Penpluma. Isa ako sa bumoto kay Vitrum kasi para sa akin sobrang naging dominante si Vitrum dun sa battle na yun. So, binigay ko sa kanya, pero props pa rin kay Penpluma kasi sobrang lakas. Ang ganda rin ng mga angles niya. So, yun, congrats sa kanila dalawa. Isa ako sa bumoto kay Pen, round 1-2. Para sa akin round 1 nakuha ni Vitrum yun. Sobrang linis, medyo nangangapa pa siguro si Pen. Pero atake pa rin yung niya, lalo na yung rebuttals niya. Round 2 naman, ginawa kong tabla. Hindi. Medyo, parang sobrang lumamang lang ng konti si Pen dun. Pero yung round 3, akala ko kay Vitrum yun. Pero huling ikot ni Pen, parang para sa akin naging parang na-maximize niya yung estilo niya sa round 3. Naging entertaining naman siya. Pero konting-konti lang yun. Okay. Shoutouts ka Vitrum. Pero Pen, Ayun kay Ram, 3GS, binoto ko si Penpluma. Kitang-kita naman na malinaw yung performance niya. Yung mga angulo, swak na swak, at ang ganda ng pagkakadeliver. Kay Vitrum, solid din yung paghahanda niya. Kaso nakita ko na umikot lang yung angulo niya sa mukha, Bisaya, sa Puli. Pero okay pa rin naman kahit ganun. Pero all 3 rounds, Penpluma. Dominate ni Vitrum yung marami siyang standout lines, tapos mas on point siya, tsaka mas may original, mas hard dating. Pero round 3 naman, para sa akin kay Penpluma yun. Pero para sa akin mas nanaig pa rin yung round 1 and 2 ni Vitrum. So not enough para ma-knockout punch ni Penpluma yun. Okay. So all in all, Vitrum. Yo, that's my win of pricing. Binoto ko sa Vitrum. Okay. Round 1, clear Vitrum. Round 2, Gahibla, Penpluma. Round 3, para sa akin tabla. So, pinase ko na siya sa yung may pinaka-clear na round. At sa Vitrum yung dahil sa round. Muntik na. So, ayun yung mga nakita nila, no? Pero, ayun. May dalawang judges na kaparehas natin na Penpluma yung binoto. So happy na ako doon na may naging kaparehas tayo. So yun lang. So ayun,
yun yung naging outcome ng judging natin, and sana na review natin na maayos yun. Sana nagustuhan ni ni David Michael Santiago. Shoutout sa'yo. Vitrum versus Pen. So yun. Shoutout ulit David Michael Santiago para sa yun at sa mga nag-aantay ng ma-review yung ganitong klaseng battle. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.